Yung mahirap kasi dito sa bansang Pilipinas mga boss, pangako pa lang ng politiko, pumapalakpak na. Ang dami nang natutuwa sa pangako pa lang. Hindi pa yun ginagawa mga boss ha. Pangako pa lang yun. Pasensya na mga boss, pero ang dami talaga mga Pilipinong uto-uto. Pinangakuan pa lang yan mga boss, tuwang-tuwa na. Akala mo naman, tutuparin. Alright, welcome back to my channel. Totoo po yan, kabayan, no? Ang hirap sa atin. Pangako pa lang, todo palakpak ko yung may tax. Pero alam po natin na hindi po talaga totoo yan. Budol na budol po yan kay Bongbong Bakak. Ang nangyayari lang talaga ay nagiging katatawanan. Sa mga trading ni Bangag. Nako po, andito po si Lito Banayo sa kanyang sinabi na overstealing ang itong gobyernong ito. At mamaya nandito rin si Pia Cayetano. Sinupalpal niya itong si Auntie Claire Castro na sinasabi niyang asenso na raw tayo, di ba? Kung mapalipad ba ng racket, asenso na ba tayo? Gago talaga, no? Abangan natin niya mga kumbayan, ha? Pag once lipad na yung racket, tingnan niyo yung mga sarili niyo kung asenso na ba kayo. Kasi yan ang sinabi ni Auntie Claire. Oy, shout out, ganon, yung poverty alleviation ng secretary. Ano bang pinaggagawa nito yung Naipax, di ba? Sana ay tapo na yan, kung hindi, isama na rin yan sa racket ni Bangag. Para hindi na makabalik ng hinayupak. Gadon na yan, poverty alleviation. Alright, patuloy tayo sa ating mga tawanan mga kababayan. Nandito ating mga funny political video compilation. Nandito po si Auntie Claire at itong mga buhaya. Shout out sa mga buhaya dyan. Alright, patuloy tayo mga kababayan. Pakinggan natin ito ang mga nakakatawang mga video memes dyan. Let's go. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Hindi alam kung sino nagluto. Walang alam. Ano ko kay Senator? Sino yung impacta, Senator? Kle. ICC sa Malacanang. ICC Impact Claire. Dito na yung vlog si Auntie Claire. Ako kung ako niyan, hindi na ako lalabas ng bahay mo. Kaya sa mga Dabawenyos, Oh, umasa ano, po kayo Davao? na hindi kayo pababayaan ni Pangulong Marcos Jr. Pwede Hindi nga. po kayo maiiwan. Tingnan nyo ang nangyari sa Davao mga kabayan, no? Yan ba, Auntie Claire? Grabe ka siya, oh. Ang nagtanggap ni Bakag. A sounding rocket launch Dito na yung test rocket is niya. slated for next year. Ilo sa Philippines Bill. Verification. And nabanggit po ba sa Ay, inyo ng Pangulo rocket kung na yan, ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas Ito na, sa Auntie pag-launch ng rocket? Anong games, Auntie Claire? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Ayun na. Common sense. Grabe ka buwang. Magpapalipad tayo ng rocket. Yes. Ano yung purpose ng rocket? Kasi alam ko may iba kanya-kanyang rocket na tayo, di ba? May isasakay yata dyan. Ako po. Sa rocket na yan? Para hindi na makabalik. Ayun, si Lisa yung sasakay. Ang baka Uy, naging ito na si bago Bangag. sa aming sistema Yan, dahil namimili tayo po. Very nakakatuwa. I'm very, very happy na gumaganda ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang sakit. First Lady Luis Araneta Marcos. Kung naglabahan yung first lady at talaga, no? Parang kokak. Madam, mukhang may tama pa tayo ah. Amas na amat. Wala ba tayo masyadong tulog kagabi? Shout Baka out, naman, kabayan. pati ikaw, wala nang ganang makinig sa kasinungalingan ng asawa mo. Ayan. BBM, pati asawa mo, wala nang ganang makinig sa'yo. Sabi niya kasi, siya yung gumawa ng script mo. Siya ba gumawa niyan? Madam, kaya mo yan. Kailan ka mga anak? Naku po, buntis. First Lady Luis Araneta. Ikaw, Uy, tatay hindi Diggs. ka tao sa paningin ko. Tatay Diggs. Shout out.
Nga mga hangol, direktor ka, ni patawag ta ka, naingnon ko pila imong pangayo. Nga ako mo ko'y kwarta pirmi, di mo dam kwarta wa, ay kong kwarta. Duha may akong asawa, 200 ang akong sweldo. Mura na, ang 100 dito, sa pamilya 100. May ganis iyay kay siya mo hatag na ko. Sa kwarta sa kalubian. Sugar mommy na lang. Sugar man. Pero yung suspicious transaction, ayaw Ito nyo pong na, sabihin mga dahil covered po suspicious ito daw. ng AMLA. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Ayun, Okay. supalpal. Supalpal Sige si po. Bam. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Nako po. Officer. Iyak ang mga hinayupak sa buhaya. Iyak. Ang kalaban ngayon ni Vice President Sara Duterte ay puro magnanakaw. Totoo yan. At ito ding mga magnanakaw na ito, malaki din ang kanilang problema pag hindi nila ito mapatalsik. Kaya gagawin nila ang lahat Gagawin para talaga lang nila sila lahat. ay mapatalsik. Naku Kasi po. pag hindi, tapos ang maligayang araw. Nakakatawa talaga itong memes, oh. Nako, kawawa ang manok. Ang ingay. Ayan na, si Martin. Tamalusos buhaya. Ito mga pagmumukha ng buhaya, mga salot sa lipunan. Ito, agyong. Ito, Tolpo. Ito, si Congressman Dila. At saka ito si Swan. Ito rin si Cheese. About sa Ito, maleta pinaka- issue, no? Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin ang ibalik. The best ever speaker of the Congress of the Philippines. Ina ninyo lahat. Yan, Bibi. Sa Marcos, Bongbong Marcos. Sara Duterte is a phenomenon. She is a force of nature. Totoo Na yan. hindi mo talaga magiba She is kahit a anong force of bagyo, anong paputok, pasabog, kahit yata bomba nuklear. Hindi kahit ito ba. Si VP Sara, yon ang malaking problema nila. Kaya eto na lang ang pag-asa nila. Etong impeachment trial na to. Kaya lahat ng resources nila ay nilalagay dito at hindi ako magtataka Totoo kung yan. magkasuhulan dito katulad nung nangyari kay CJ Corona na in-expose ng mismong senador si Jingo Estrada na nagkasuhulan talaga noon 100 million lang ang mga suhol sa proyekto eh. Ngayon pa, daan-daang bilyon ang pwedeng gamitin ng pamahalaan para suhulan yung mga tao na to vote for conviction. Totoo yan, no? Talagang gagawin ang lahat, di bangag mga kababayan, gagamitin pa niya ang pera ng taong bayan para lang dyan sa impeachment, para lang talaga mapatalsik si VP Sara. Ito nga nakakainis, no? Ginagamit pa nila ang taong bayan na pera sa kanilang mga propaganda. Kaya hindi yan ang matitiis ng taong bayan. Kaya tayo, mas dumadami ang nagbablog dahil kita-kita po talaga ang pagnanakaw nila, ang kanilang mga suhulan. Tapos lahat puro sa kanilang interest dahil lang sa kanilang takot. Takot na managot, di ba? Kaya itong mga congressman niya din yan, laging nakaabang yung mga pagmumukha nitong mga tuwadcom na yan. Laging nakaabang dyan sa impeachment, dyan sa Senado. Kahit wala naman silang role eh. Hindi naman sila manood ng TV. Pero andyan talaga na kaya itong pagmumukha nitong mga hinayupak na mga bangag. Oh. Bangag din itong si si Rene Co. Oo, laging nakakaabang dyan. No, talagang sila lahat ay looking forward dyan. At meron pa tayong narinig mga babayan na pagkatapos na ito, pag hindi nila mapatalsik si VP Sara at sigurado daw magpapayo na naman sila ng impeachment sa next year. Grabe, no? Nagsawa na nga ang tao dito ngayon sa impeachment proceeding eh. Dahil wala kayong mapatunayan, lahat ng mga witness nyo, palpak, sablay, tapos may balak pa kayo next year. Uubusin talaga nila ang pera mga babayan sa kanilang mga propaganda. Naku po, na kaya naman, andito tayo, pakinggan natin si Lito Banayo mga kababayan. Sinabi niya na overstealing daw ang itong ginagawa ng gobyerno ito. Let's go, Lito. Itong gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. Totoo yan. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing. No? So, yan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, Over talaga. sobra ang utang,
dahil sobrang kawat, sobrang nakaw. No? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. O hindi ba? Sang-ayon tayo dyan, totoo talaga yan. Kasi kitang-kita naman yan eh. Yung mga pangyayaring ginagawa nila yan, mula simula pa, pagtungtong pa lang dito ni Bangag, yung budget niya na pinakakurap in the history, di ba? Lahat naman nakakita niyan. At ito nga, puro pambubola pa rin ang ginagawa nila. Walang nakulong, kundi puro mga oposisyon. Tapos dinidribble pa nila ang issue dito kay Tamaulipas Romualdez. So wala talaga tayong round mga kababayan sa kanilang mga over na ginagawa, overstealing talaga itong hinaypax na. Alam mo, ito si Marcos, sa palagay ko, napakalaking karma ang nakaabang nito. Lalo na itong mga Rimulya. Yan ang abangan natin. Alright, patuloy tayo dito kay Senator Pia Cayetano, mga kababayan. Pakinggan natin ang sinasabi niya. Itong sinasabi niya ay hindi totoo na asenso na po ang Pilipinas. An upper middle income country. Pero napakahirap ipagmalaki at ipaliwanag na tayo ay isang upper middle income country kung hindi naman ito nararamdaman ng karamihan ng mga Pilipino. Ano nga ba ibig sabihin pag sinabing upper middle income country na tayo? It means that the country has a gross national income per capita between $4,496, so $277,000 pesos, to $13,900 or $860,000 pesos. So ito po ay national economic size. Hindi po to individual income. So when you look at the vast majority that are minimum wage earners, less than minimum wage earners, informal sector, hindi naman sila nandito sa income bracket na ito. It is a way of grouping economies according to average income. It does not reflect the struggles of ordinary Filipinos because this is our reality. SWS Survey 2026 reveals that 52% or 14.5 million Filipino families identify themselves as poor, while 42% consider their families as food poor. Hindi man lang makakain ng maayos. 23.2% of Filipino families experience involuntary hunger in the first quarter of 2026. According to PSA, poverty incidence, this is as of 2023, is 15.5% or 17.54 million poor Filipinos. So when we celebrate our status as an upper middle income country, ang pakiramdam ng tao, you do not see us. You do not hear us. Hindi nyo ramdam ang hirap namin. It does not translate to a better life for most of the Filipinos. Ayan, impacted Kuya Castro. Narinig mo yan? Ha? Ano ba ibig sabihin niya pag palipag ka ng racket? Asenso na tayo, gong-gong. So yun po ang realidad mga kababayan sa survey, no? Talagang hindi po pwedeng sasabihin na upper middle class na tayo dahil nakakarami sa atin na puro mahihirap po talaga. Oh, kahit isang tunga. Tapos itong mga hinaypax sa mga buhayan nagpapakasaya sa pera ng taong bayan at ginagamit pa nila kung saan-saan sa mga paninira nila. Kaya ito si Auntie Claire, kahit na ano pag sasabihin mo dyan, wala pong naniwala sa inyo. Wala po. Ang maniniwala na impacta ka, yun po ang naniniwala mga tao. Ay, nato po. Yun po ang tatandaan natin mga babayan, no? Na ito talagang ginagawa, di ba nga, guys? They're doing all they can para lang mapagpalasik si Bibi Sara dahil sila po ay takot na takot managot sa kanilang mga ginagawang kabulastugan, pagnanakaw, left and right, overstealing talaga, overborrowing, mahinaypax niya. Ang hirap talaga, no? Puro pa pang baro para lang sa kanilang mga personal na interest. So, aabangan na lang talaga natin na matatapos na ito Bangag. Kasi hindi na lang pwede nating mag-rally tayo dyan dahil wala na rin magagawa yung mga nagla-rally dyan. So, titiisin na lang po talaga natin na matapos itong termino ni Bangag. Alright, hanggang dito lang tayo mga babayan. Maraming salamat sa inyong panonood, no? Sana po kayo ay mag-subscribe and share this video. Thank you for watching. Pero grabe sikat na sikat yung impeachment ni VP Sara. Sa lahat ng impeachment sa buong mundo, yung impeachment ni VP Sara yung talaga naman nakatutok ang mga tao. At kaya, ayun, takot na yung prosecution at talagang nagtatae yung prosecution. Ang tagal nilang pinaghandaan yan, pero support pa rin yung missile nila.